Madami ang napapaisip kung ano nga ba ang mas importante, pangarap o pag-ibig. Pero kung ikaw, ano nga ba ang pipiliin mo? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng lalaki na si Philip. Nakatira ang pamilya nila Philip sa isang maliit na baryo. Isang binatang puno ng pangarap sa kabila ng hirap ng buhay. Maliit lamang ang kanilang bahay. Kahoy ang dingding at yero ang bubong. Pero butas-butas dahil na rin sa katagalan. Kapag umuulan, nagtutulungan nga silang mag-iina na maglatag ng mga palanggana para saluhin ang mga tumutulong tubig. Isang gabi, habang abala ang lahat at nagpapahinga, nakaupo lamang si Philip sa ilalim ng liwanag ng gasera. Isinusulat niya ang kanyang mga pangarap sa isang luma at kupas na notebook. "Kuya Philip, bakit parang palagi ka nagsusulat dyan?" Tanong ng kanyang nakababatang kapatid na halatang nahihiwagaan. Ngumiti naman si Philip at tinabi muna ang kanyang lapis. "Alam mo, ito ang paraan ko para hindi ko makalimutan ang mga gusto kong marating. Balang araw, magtatayo ako ng sarili kong negosyo. Papalaguin ko yun at lahat tayo, buong pamilya natin. Hindi na kailangan magtiis sa ganitong buhay." Napatingin sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid na si Carlo na puno ng paghanga. "Talaga kuya? Magkakaroon na tayo ng sarili nating kwarto? At makakain na tayo ng manok kahit hindi Pasko?" Tumawa si Philip, pero ramdam niya ang bigat sa kanyang puso. "Oo Carlo, pangako yan. Basta magtulungan lang tayo." Habang nag-uusap ang magkapatid, dumating si Mildred. Ito ang kasintahan ni Philip. Dala ang ilang piraso ng nilagang saging. Sa kanilang baryo, kilala nga si Mildred bilang pinakamagandang dalaga. Pero mas hinahangaan ng lahat ang kanyang kababaang loob at malasakit. Lalo na nga kay Philip. "Naku Philip," bungad ni Mildred. "Alam kong gabi na, pero kumain ka muna. Mahirap mag-isip ng plano kung gutom." Kaagad namang napangiti si Philip noong makita ang kanyang nobya at kinuha ang saging. "Salamat Mildred. Alam mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." "Ang dami mo namang sinasabi," tugon ni Mildred habang namumula ang pisngi dahil sa kilig. "Hindi mo kailangan gawin ito mag-isa. Nandito lang ako palagi para tumulong." Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga pangarap nila. "Mildred, gusto ko talaga makapagtayo ng negosyo. Kahit simpleng tindahan lang. Basta may maayos na kita. Gustong gusto ko nang makatulong sa pamilya ko. At sana, pati sa'yo. Gusto ko na rin makabawi sa'yo." Nagkibit balikat si Mildred. "Alam ko naman yan Philip. Pero sana, huwag mong kalimutan ng mga tao na nasa paligid mo habang inaabot mo ang mga pangarap mo ha?" Tumango si Philip. "Pangako Mildred, hindi ko kayo iiwan." Kinabukasan, maaga siyang gumising para samahan ng kanyang nanay na magbenta ng gulay sa palengke. Habang naglalakad, napatingin siya sa kanilang kapitbahay na may tindahan. "Nay, tingnan nyo yun oh. Ang dami nilang customer. Balang araw, magkakaroon din tayo ng ganyan." "Anak, huwag kang mainip," sagot ng kanyang nanay. "Basta magtiwala ka lang sa sarili mo at magdasal. Lahat ng bagay may tamang panahon." Habang nasa palengke naman, pinagmamasdan ni Philip kung paano ginagawa ng iba ang kanilang negosyo. Nakikipag-usap siya sa mga tindero at tindera para matutunan ang kanilang mga diskarte.
Noong makauwi naman sila sa kanilang bahay, kaagad siyang sinalubong ng kanyang nakababatang kapatid. Kuya Philip, nakaisip ka na ba kung paano magagawin yung negosyo mo? Tanong ni Carlo noong makauwi na nga sila ng bahay. Simple lang, sagot ni Philip habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Sisiguraduhin kong maganda ang kalidad ng mga ibebenta ko at magiging mabait ako sa mga tao. Ang mahalaga, masipag tayo at hindi sumusuko. Lumipas sa mga araw at unti-unti na nga rin nasimulan ni Philip ang kanyang negosyo. Sa tulong ni Mildred, nagkaroon siya ng maliit na pwesto sa palengke. Si Mildred nga ang nagbigay sa kanya ng puhunan at madalas, ito pa ang nagbabantay sa tuwing mayroon siyang kailangang ayusin. Kitang-kita nga ni Mildred ang determinasyon ni Philip, kaya ginagawa rin niya ang lahat para matulungan ito. Philip, ang sipag mo talaga. Papuri nga ni Mildred isang araw. Sana lang, huwag mo kalimutan magpahinga ha. Salamat Mildred, sagot ni Philip. Pero hindi pa rin ako titigil hanggat hindi ko naaabot ang mga pangarap ko. Habang nagkukwentuhan, napatingin si Mildred kay Philip. Kitang-kita nga niya sa mga mata ng kanyang nobyo na handa nga nitong gawin ang lahat para maabot lamang ang kanyang mga pangarap. Alam niyang hindi basta-basta sumusuko ang kanyang nobyo, kaya't nagpasya siya na manatili lamang sa tabi nito anuman na mangyari. Mahal kita Philip, biglang sabi ni Mildred. Natigilan naman si Philip at napangiti. Mahal din kita Mildred. Ikaw ang dahilan kung bakit lalo ako nagsisikap. Ang kanilang ugnayan ang nagbibigay ng lakas kay Philip para ipagpatuloy ang laban. Sa bawat araw na dumadaan, lumalapit siya sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi para na rin sa kanyang mga mahal sa buhay. Matapos ang ilang linggo ng pagtsatsaga, unti-unti na nga rin lumalago ang maliit na negosyo ni Philip. Nagsimula siya sa pagbebenta ng mga gulay sa palengke gamit ang maliit na lamesa na hiram lamang nila mula sa kanilang kapitbahay. Sa simula, mahirap talaga makakuha ng maraming customer. Pero dahil na rin sa kanyang kasipagan at mabuting pakikitungo sa mga tao, dahan-dahang napapansin ang kanyang pwesto. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga gulay sa kanyang tindahan, dumaan si Aling Rosa, isa sa mga suki niya sa palengke. Aba Philip, ayos ang sariwa ng mga gulay mo. Papuri ni Aling Rosa habang kinikilatis ang mga gulay. Opo Aling Rosa, sinisigurado ko pong bago ang lahat ng mga paninda ko, sagot ni Philip sabay ngiti. O sige, kunin ko na itong 1 kilo ng talong at kalahating kilo ng ampalaya. Magkano lahat? Tanong ni Aling Rosa. 60 pesos lang po lahat Aling Rosa, sagot ni Philip. Pagkabayad ni Aling Rosa, napansin niyang dumadami na ang mga customer ni Philip. Mukhang napapansin na ng karamihan ang tindahan mo iho. Siguradong lalaki pa ito. Salamat po Aling Rosa. Gagawin ko po ang lahat para mas mapalago pa ito, sagot ni Philip. Pagkatapos ng araw na yun, mas naging determinado pa nga si Philip na palakihin pa ang kanyang negosyo. Sinimulan niyang kausapin ang iba't ibang supplier sa baryo para masigurong sapat ang kanyang paninda. Tuwing madaling araw naman, sumasama siya sa kanyang kaibigang si Danilo para bumili ng gulay sa bagsakan. Ikaw talaga pare napaksipag mo. Kahit marami ng umaasenso sa palengke, hindi ka sumusuko, sabi ng kanyang kaibigang si Danilo habang nagbubuhat nga sila ng sako ng gulay. Ganito talaga pare, kung hindi ako magsusumikap,
Sino pa ang tutulong sa pamilya ko? Isa pa, pangarap ko talaga to. Kaya gagawin ko talaga ang lahat. Sagot ni Philip. Si Mildred pala pare. Suportado ka ba niya? Tanong ni Danilo na may pilyong ngiti. Oo naman pare. Siya talaga ang isa sa mga unang sumuporta sa akin. Mula sa puhunan hanggang ngayon, siya talaga ang inaasahan ko. Sagot ni Philip habang namumula ang pisngi, habang iniisip nga niya ang mga ginawa ni Mildred para sa kanya. Isang araw, habang nagtitinda si Philip, dumating ang isang lalaki na mayroong malaking tindahan sa palengke. Kilala ang lalaking ito bilang si Mang Berto, isa sa mga pinakamalaking supplier ng gulay sa lugar. Ikaw si Philip, di ba? Tanong ni Mang Berto habang nakatayo sa harap ng tindahan ng binata. Opo. Ako nga po Mang Berto. Ano pong maipaglilingkod ko? Sagot ni Philip na medyo kinakabahan. Nabalitaan ko bata, dumarami na ang customer mo. Pero tandaan mo ha, matagal na ako dito sa palengke. Hindi mo na kailangan makipagkompetensya sa akin. Huwag mo nang subukan. Hindi agad nakasagot si Philip, pero ramdam niya ang tensyon sa boses ng lalaki. Hindi po nakikipagkompetensya, Mang Berto. Ginagawa ko lang po ang makakaya ko para sa pamilya ko. Sagot ni Philip pagkatapos ng ilang sandali. Maganda yan. Pero tandaan mo bata, ang palengke ay parang gubat. Ang malalakas lang ang natitira. Pag-alis ni Mang Berto, lumapit nga sa kanya si Mildred. Dala ang baong tanghalian ni Philip. Napansin niya ang lungkot sa mukha ng kanyang nobyo. O Philip, bakit ka ganyan? May nangyari ba? Tanong ni Mildred habang inaabot ang isang supot ng tinolang manok. Wala naman. Medyo nakakaramdam lang ako ng pagod. Sagot ni Philip. Pilit nang umingiti. Napatingin si Mildred sa kanya ng diretsyo. Philip, sabihin mo sa akin ang totoo. Kilala kita. May lumapit lang kasi sa akin kanina. Si Mang Berto. Parang sinasabi niya na huwag ako masyadong mag-ambisyon. Pag-amin ni Philip. Ano namang sagot mo? Tanong ni Mildred habang inaabot ang mangkok ng tinola. Sinabi ko naman sa kanya, hindi ako nakikipagkompetensya. Pero sa totoo lang, Mildred, natatakot din ako. Paano na lang pala kung hindi ko kaya? Anong gagawin ko? Hinawakan ni Mildred ang kamay ni Philip. Huwag kang mawawala ng lakas ng loob. Alam kong kaya mo. Ang sipag at tiyaga mo, Philip. Yan ang hindi mo tutumbasan ng kahit nung negosyo. Lumipas pa nga ang mga buwan at napansin ni Philip na mas dumarami pa nga ang bumibili sa kanyang tindahan. Hindi lamang mga residente sa kanilang baryo ang kanyang mga nagiging customer, kundi pati na rin ang mga tindero mula sa ibang lugar. Nakapagpunta na nga rin siya ng karagdagang pwesto sa palengke at nagdagdag pa nga siya ng mga bagong produkto tulad ng prutas at bigas. Isang araw, habang binibilang ni Philip ang kanyang kita, dumating ang kanyang nanay at ang kanyang kapatid na si Carlo. Anak, bilib talaga ako sa'yo. Malaki na ang naipundar mo. Sabi ng kanyang nanay habang inahaplos ang likod ng anak. Salamat, Nay. Pero alam ko, marami pa akong kailangan gawin. Gusto kong siguruhin na hindi na tayo babalik sa dati. Marami pa akong pangarap para sa pamilya natin.
Sagot ni Philip. Niyakap siya ng kanyang nanay. Anak, kahit saan ka makarating, sana palagi mong tandaan kung saan ka nagsimula. Maya-maya naman, dumating si Mildred. Dala ang isang malaking basket ng prutas. Ang dami mo ng paninda, Philip, sabi ni Mildred habang pinagmamasdan ang tindahan. Oo nga, Mildred. At lahat ng to, hindi ko talaga magagawa kung wala ka. Sagot ni Philip na may ngiti. Ako, bolero ka talaga. Pero natutuwa talaga ako sa'yo. Ang laki na nang naabot mo. Proud na proud kami sa'yo, sabi ni Mildred. Maliit pa nga ito kumpara sa pangarap ko, Mildred. Pero hindi ko nakakalimutan ng mga sinabi mo. Kaya kahit ano mangyari, hindi ko talaga kayo makakalimutan. Sagot ni Philip habang tumitingin sa malayo. Sa puntong ito, ramdam na nga ni Philip ang tamis ng tagumpay. Pero kasabay ng kanyang pag-usbong, unti-unti na nga rin niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanyang ambisyon. Isang bagay na unti-unting magbabago sa kanyang buhay. Lumipas pa nga ang panahon at higit pang lumago ang negosyo ni Philip. Mula sa isang maliit na pwesto sa palengke, nakapagpatayo na nga rin siya ng sarili niyang tindahan sa bayan. Ang dating hirap na hirap sa pang-araw-araw, ngayon, nakakapagbigay na nga ng mas maginhawang buhay sa kanyang pamilya. Pero kasabay ng pag-asenso niya, ay nagbago na nga rin ang kanyang ugali. Isang pagbabago na hindi inaasahan ng mga taong malapit sa kanya, lalo na nga si Mildred. Isang hapon, dumalo si Mildred sa opisina ni Philip. Ito'y nasa itaas ng kanyang bagong tindahan. Maayos at moderno na. Malayo sa simpleng lamesa sa palengke kung saan sila nagsimula. Abala si Philip sa pakikipag-usap sa mga tauhan niya noong dumating si Mildred. Philip, tawag ni Mildred mula sa pintuan. Nagdala ako ng merienda para sa'yo. Nag-angat ng tingin si Philip mula sa kanyang laptop. Halatang inis ang muka. Mildred naman oh, hindi mo ba nakikita? Busy ako. Mamaya na lang. Biglang napako si Mildred sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya sanay na ganito ang tono ni Philip. Pasensya na, Philip. Akala ko lang kasi gutom ka na. Huminga ng malalim si Philip at pinilit ng umiti. Salamat, pero hindi ko na kailangan. Bumalik ka na lang mamaya. Marami akong inaasikaso. Baka makabala ka lang. Iniwan ni Mildred ang merienda sa lamesa at tahimik na umalis. Habang naglalakad papalabas ng tindahan, hindi niya mapigilang magtanong sa kanyang sarili. Ito ba talaga ang Philip na kilala ko? Ganito ba talaga ang pangarap niya? Makalipas ang ilang linggo, napansin ni Mildred na mas madalang na nga rin ang pagdalaw ni Philip sa kanilang bahay. Halos hindi na nga rin niya ito nakakausap. Minsan, kahit weekend na nga at wala itong trabaho, mas pinipili pa nga rin niyang manatili sa tindahan para magtrabaho. Isang gabi, dumalaw si Mildred sa bahay ni Philip. Doon niya nadatnan ang nanay ni Philip na nagluluto ng hapunan. O Mildred, nandito ka pala. Kumain ka na ba? Halika, sabayin mo na kami. Masiglang paanyaya ng nanay ni Philip. Salamat po, Nay. Pero gusto ko lang po sana makausap si Philip. Sagot ni Mildred. Naku iha, nasa tindahan pa rin siya eh. Ewan ko ba dyan kay Philip? Sa sobrang sipag niya. Parang kahit sarili niya, napapabayaan na rin niya. Sambit ng nanay ni Philip habang napapailing. Bigla namang lumapit si Carlo.
ang kapatid ni Philip. Ate Mildred, minsan po ba kinakausap ka pa ni Kuya Philip? Parang ang hirap na nga rin kasi niyang lapitan eh. Napatitig si Mildred kay Carlo. Ang inosenteng tanong nito ay tila tumama sa isang bahagi ng kanyang puso na pilit niyang iniiwasan. Oo naman. Sagot niya. Pero hindi nga lang siya sigurado kung totoo pa yun. Isang gabi, sa wakas, nagkausap na nga sila Philip at Mildred. Nagkita nga sila sa labas ng tindahan kung saan hinihintay ni Mildred si Philip na matapos ang trabaho nito. Philip, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Mildred habang nakatayo sa gilid ng pinto. Anong kailangan mo, Mildred? Sagot ni Philip. Halatang pagod at iritado. Napansin ko lang kasi parang nagbago ka na. Diretsong sabi ni Mildred. Halos wala ka ng oras para sa pamilya mo. Kahit din sa akin. Napailing naman si Philip. Mildred, hindi mo ba naiintindihan? Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa inyo. Para sa pamilya ko. Para sa kinabukasan natin. Alam ko naman yun, Philip. Pero hindi mo ba napapansin? Habang inaabot mo ang pangarap mo, unti-unti ka namang nawawala sa amin. Ang Philip na kilala ko noon. Siya ang dahilan kung bakit ako nanatili. Mildred, hindi ito panahon para sa drama. Kung hindi mo kayang intindihin ang ginagawa ko, baka hindi mo talaga ako kilala. Sagot ni Philip. Napako si Mildred sa sinabi ni Philip. Hindi siya makapaniwala na nagmula ito sa taong minahal niya ng lubos. Tahimik siyang tumalikod at umalis. Iniwang mag-isa si Philip sa dilim ng gabi. Habang mag-isa si Philip sa opisina ng gabing yun, unti-unting sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ni Mildred. Pero sa halip na pagnilayan ang kanyang mga pagkukulang, pinili pa nga rin niyang itaboy ang kanyang nararamdaman. Kailangan kong magtagumpay. Walang oras para sa emosyon. Sabi niya sa kanyang sarili. Sa kabila ng kanyang determinasyon, tila may bahaging kulang sa kanyang buhay. Sa bawat tagumpay na kanyang nakakamtan, tila may bahagi rin sa kanyang puso na nawawala. Pero sa ngayon, mas pinili pa nga rin niyang ituon ang kanyang pansin sa negosyo kaysa harapin ang kanyang mga nararamdaman. Pagkalipas pa nga ng ilang linggo, napagpasyahan na nga ni Mildred na harapin si Philip para sa isang seryosong usapan. Dumalo siya sa tindahan. Dala ang kanyang buong tapang. Philip, sabi niya habang nakatayo sa harap ng mesa nito. Ayoko ng ganito. Alam kong mahal kita. Pero pakiramdam ko, hindi na rin ako mahalaga sa'yo. Tumigil si Philip sa ginagawa nito at tumingin kay Mildred. Mildred, hindi ito tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa mga pangarap ko. Kailangan kong unahin to. Pero Philip, hindi ba't parte ako ng mga pangarap mo noon? Pero ngayon, parang hindi na. Sagot ni Mildred na halatang nasasaktan. Tumayo si Philip at huminga ng malalim. Siguro nga, Mildred, mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Kailangan ko talaga mag-focus sa negosyo ko. At sa tingin ko, hindi ko rin kayang ibigay ang oras na kailangan mo. Natigilan si Mildred sa sinabi ng kanyang nobyo.
Hindi niya inakala na darating ang araw na maririnig nga niya ito mula kay Philip. Kung yan ang gusto mo. Pero sana, Philip, huwag mong makalimutan kung sino ka noon bago mo makuha ang lahat ng ito. Emosyonal na sambit ni Mildred. Tahimik nga siyang umalis at iniwang mag-isa si Philip. Sa mga sumunod na buwan, mas naging abala pa nga si Philip sa kanyang negosyo. Nagbukas pa nga siya ng karagdagang tindahan at kumikita pa nga rin ng mas malaki kumpara dati. Pero kahit napapalibutan na nga siya ng tagumpay, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang mukha ni Mildred noong gabing magpaalam ito sa kanya. Sa tuwing magtatapos ng kanyang trabaho at uuwi sa isang tahimik na bahay, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Pero pinipilit pa nga niya kumbinsihin ang kanyang sarili na tama lamang ang kanyang ginawa. Tagumpay ang kailangan ko, sabi niya sa kanyang sarili habang nakatitig sa mga resibo ng kanyang kita. Pero sa likod ng mga salitang iyon, tila may bumubulong na hindi lahat ng tagumpay ay sukatan ng tunay na kasiyahan. Ang mga araw ni Philip ay puno ng gawain, mula sa pag-manage ng negosyo hanggang sa pakikitungo sa mga kliyente at supplier. Sa kanyang paningin, masaya na nga siya sa kanyang buhay. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, nararamdaman niya ang isang kawalan na hindi maipaliwanag. Isang araw, habang nagmamaneho pa uwi mula sa isang business meeting, napadaan nga siya sa isang makipot na kalsada kung saan bigla nga niyang napansin ang isang bata na naglalako ng merienda. Kaagad niyang napahinto si Philip sa tabi ng kalsada at pinagmamasdan ang batang ito. Tila nasa 9 o 10 taong gulang na nga ito. May daladalang tray na puno ng banana Q at kakanin. Nakangiti pa nga ito habang sumisigaw, "Banana Q, kamote Q, maruya, kakanin po, bili na po kayo." Lumabas si Philip mula sa kanyang sasakyan at lumapit sa bata. "Ilan lahat ng tinda mo, bata?" tanong niya. Medyo madami pa po ito eh," sagot ng bata. Bakas ang pagod, pero hindi nawawala ang kanyang sigla. "Ganun ba? Pero sige, kunin ko na ang lahat ng yan," sabi ni Philip habang inaabot ang pera. Biglang namilog ang mata ng bata sa tuwa. Talaga po? Salamat po, kuya." Habang inaayos ng bata ang mga tinda para ibigay kay Philip, napansin ng binata ang manggalo sa kamay nito at manipis na damit na suot ng bata kahit na malamig ang hangin. "Ano nga ba ng pangalan mo?" tanong ni Philip. "Ako po si Carlo," sagot ng bata. "Carlo? Parang kapangalan mo ang kapatid ko ah," sabi ni Philip sabay ngiti. "Ilang taon ka na?" "9 na po, kuya. Nagbebenta po ako para makatulong kay nanay." Biglang natigilan si Philip at bigla niyang naalala ang kanyang kabataan, kung paano nagbebenta nga rin siya noon para makatulong sa kanyang pamilya. "Bakit hindi ka pa umuwi? Gabing-gabi na ha?" tanong muli niya. "Kailangan ko pang ubusin ang paninda ko para may pambili si nanay ng pagkain bukas," sagot ni Carlo na may pilit ng ngiti. Nag-isip si Philip. "Sige, ganito na lang. Sabihin mo sa akin kung saan ang bahay nyo. Ihahatid na lang kita." Habang naglalakad nga sila pabalik sa bahay ni Carlo, mas nakilala ni Philip ang bata. Nalaman niyang ulila na pala ito sa ama
at ang nanay nito ay naglalabada para mayroong may pangtustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang sipag mo pala, Carlo, sabi ni Philip habang hawak ang tray ng tinda ng bata. Sa edad mo, dapat naglalaro ka na lang. Pero kung maglalaro po ako, sino po ang tutulong kay nanay? Sagot ni Carlo. Napangiti si Philip. Pero sa loob niya ay mayroong kirot. Ang sagot ng batang si Carlo ay parang salamin ng kanyang sarili na mayroong prinsipyo noon. Simula rin noon, naging madalas na nga rin ang pagdalaw ni Philip kay Carlo. Halos araw-araw, dumadaan nga siya sa tindahan ng bata para bumili o makipagkwentuhan. Dahan-dahan, nakahanap nga rin siya ng kasiyahan sa simpleng usapan at kwento ni Carlo. Isang araw, dumaan si Philip sa bahay nila Carlo na may dalang mga bagong damit at sapatos. Kuya Philip, ang dami niyo pong dala. Tuwang-tuwang pagbati ni Carlo habang binubuksan ang mga supot. Para sa iyo ang lahat ng yan, sabi ni Philip. Sayang po kuya, wala po dito ang nanay ko. Pero sigurado po, magiging masaya talaga yun kapag nakita ang mga regalo niyo sa akin. Hindi maipaliwanag ni Philip ang kanyang nararamdaman. Pero masayang-masaya nga rin siya kapag nakikita niyang masaya ang batang si Carlo. Dumaan pa nga ang mga linggo at mas napalapit pa nga kay Philip si Carlo. May mga pagkakataon pa nga na sinasama pa niya ito sa pamamasyal. Hanggang sa isang araw, nadatan niya si Carlo na nagliligpit na nga ng kanyang mga paninda. Uy Kuya Philip, buti napadaan ka. Saktong-sakto po, may sasabihin ako sa'yo. Kuya Philip, baka naman po pwede. Pumunta po kayo sa bahay namin bukas. Tanong ni Carlo. Ha? Bakit? Anong meron bukas? Tanong ni Philip habang tinutulungan ng bata na magligpit. Birthday ko po. Sagot ni Carlo na may malaking ngiti. Simpleng salo-salo lang po. Pero kahit na ganun po, gusto ko pa rin po kayong imbitahan. Napangiti naman si Philip. Walang problema. Sige, pupunta ako. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin. Hindi ako pwedeng mawala sa espesyal na araw mo. Kinabukasan, dumating si Philip sa bahay nila Carlo. Dala ang isang malaking cake at mga regalo. Masaya siyang sinalubong ng bata. Kuya Philip, ang laki naman po ng dala mong cake. Para po ba sa akin yan? Tanong ni Carlo. Para kanino pa ba? Biro ni Philip. Habang nagaganap ang salo-salo, bigla rin namang dumating ang nanay ni Carlo. Pero sa pagkakataong ito, natigilan talaga si Philip noong makita nga niya ang muka ng nanay ni Carlo. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Pamilyar na pamilyar ang itsura nito. Isang taong hindi inaasahan ni Philip na muli pa niyang makikita. Mildred? Tanong ni Philip. Halos hindi pa kapaniwala. Nagkatinginan nga sila ng matagal. Ang tahimik na tagpo ay tila bumalik sa panahon ng kanilang mga alaala. Sa likod ni Mildred ay nakatayo si Carlo. Hawak ang kamay nito. Sa puntong yun, tila bumagsak ang mundo ni Philip. Napagtanto niya ang hindi maitatanging katotohanan. Malaki ang tsansa na si Carlo pala ay kanyang anak. Tahimik ang paligid habang nagkatitigan sila Philip at Mildred. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahahawakan sa hangin. Sa likod ni Mildred ay si Carlo. Hawak ang kamay ng kanyang nanay. Tila nagtataka
sa biglaang pagkatahimik ng lahat. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman ni Philip ang bigat ng lahat ng desisyong ginawa niya noon. Mildred, ikaw? Dito ka nakatira? Halos bulong na sambit ni Philip. Napahikbi naman si Mildred. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang emosyon. Oo, Philip. At mukhang matagal na rin tayong hindi nagkikita. Hindi malaman ni Philip ang sasabihin. Napatingin siya kay Carlo. Ang batang nakilala niya, ang batang naging kaibigan niya, at ang batang kinagiliwan niya sa kabila ng kanyang abalang buhay. Ngayon, tila mas maliwanag na nga ang lahat. Si Carlo? Sambit ni Philip. Nanginginig ang boses. Mildred, anak ko ba siya? Halos hindi makatingin si Mildred. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Oo, Philip. Anak mo si Carlo. Para bang may bumalik na pelikula sa isipan ni Philip. Naalala niya ang mga huling buwan nila ni Mildred. Ang pag-alala nito, ang pagsubok nitong kausapin siya, ang mga luhang nakita niya sa mga mata ng babaeng minsang pinakamamahal niya. At noong iniwan niya si Mildred, hindi niya kailanman nalaman na nagdadalang tao pala ito. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin noon? Tanong ni Philip. Halata ang sakit at pagsisisi sa kanyang tinig. Paano ko naman sasabihin? Iniwan mo nga ako, Philip eh. Sinabi mo sa akin na wala kang oras sa akin. Sa atin. Paano ko pa sasabihin sa'yo? Damuntis ako noon. Ayoko ka rin namang pigilan ng mga pangarap mo. Sagot ni Mildred. Natahimik naman si Philip. Alam niyang tama si Mildred. Siya kasi mismo ang pumili na umiwas at talikuran ang lahat para sa kanyang ambisyon. Si Carlo, na kanina'y nakikinig lamang, biglang nagsalita. Nay, ano pong ibig niyong sabihin? Si Kuya Philip? Siya po ba ang tatay ko? Napatingin si Mildred sa kanyang anak. Pinilit niyang umiti kahit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Oo, anak. Si Kuya Philip mo. Siya ang tatay mo. Nagulat talaga si Carlo. Pero sa halip na magalit o umiyak, napangiti talaga siya ng malaki. Talaga po? Kaya pala ang bait-bait niya sa akin. Ang dami pa niyang ibinibigay ng mga damit at mga regalo sa akin. Hindi napigilan ni Philip ang luha sa kanyang mga mata. Lumuhod siya sa harap ni Carlo at tinawakan ang balikat ng bata. Carlo, pasensya na kung hindi kita nakasama noon. Pero ngayon, sisiguraduhin ko, babawi ako sa iyo. Gusto kong maging mabuting tatay para sa iyo. Sabi niya. Habang nag-uusap sila Philip at Carlo, tahimik na umiiyak si Mildred. Hindi niya akalain na marinig niya ang mga salitang yun mula kay Philip. Pero sa kabila ng emosyon, nandoon pa nga rin ang sakit ng nakaraan. Philip, sabi ni Mildred, hindi ganun kadali ang lahat. Hindi naman pwede na basta-basta ka na lamang bumalik sa buhay namin. Tumayo si Philip at tumarap kay Mildred.
Alam ko yun, Mildred. Alam ko nasaktan kita. Pero ngayon, nakita ko rin ang naging epekto sa mga desisyon ko. Hindi ko kayang baliwalain ang anak natin. At higit sa lahat, hindi rin kita kayang baliwalain. Nagkatinginan sila. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita nga ni Mildred ang sinseridad sa mga mata ni Philip. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagsalita si Philip. Mildred, alam kong hindi mo daling ibalik ang lahat. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi lang kay Carlo, kundi pati na rin sa'yo. Gusto kong ituwid ang mga pagkakamali ko, lalo na sa'yo. Umiling si Mildred. Halatang nalilito. Philip, napakaraming taon na ang lumipas. Natutunan ko nang tumayo na mag-isa. Anong magbibigay sa akin ng katiyakan na hindi mo ulit gagawin ang ginawa mo noon? Lumapit si Philip at hinawakan ang kamay ni Mildred. Dahil ngayon ko lang din naintindihan ang halaga nyo. Akala ko noon, ang tagumpay lang ang magbibigay sa akin ng kasiyahan. Pero mali pala ako. Kayo ang kulang sa buhay ko, Mildred. At gagawin ko ang lahat para patunayan yun sa inyo. Habang nagpapahinga na nga si Carlos sa kanyang kwarto, nag-usap muli sila Philip at Mildred. Mildred, ano ba ang pwede kong gawin para makabawi sa inyo? Napatingin si Mildred sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon. Philip, hindi pera o material na bagay ang kailangan namin. Ang kailangan namin ay oras mo, ang presensya mo. Si Carlo, lumalaki siyang iniisip na hindi kanya kilala. At ako, lumipas ang panahon na tinanggap ko na lamang na hindi mo na kami babalikan. Tumango si Philip. Ibibigay ko yun, Mildred. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ako sa inyong dalawa. Hindi ko na ulit kayo bibiguin. Bagamat mabigat ang nakaraan, napagpasya ni Mildred na bigyan ng pagkakataon si Philip. Sinubukan nilang magsimula muli. Hindi bilang dalawang estranghero, kundi bilang isang pamilya. Sa bawat araw na dumaan, napatunayan ni Philip ang sinseridad niya. Mula sa pagbibigay ng oras kay Carlo hanggang sa muling pagpapakita ng pagmamahal kay Mildred. Sa wakas, natutunan ni Philip ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito nasusukat sa yaman o sa negosyo, kundi sa pagmamahal ng pamilya at sa mga koneksyon na hindi kilit naman dapat mabali. Makalipas ang ilang buwan, mula nang malaman ni Philip ang katotohanan tungkol kay Carlo at muling makipag-ugnayan kay Mildred, maraming bagay ang nagbago. Unti-unti niyang natutunan kung paano maging isang ama at bumawi sa mga pagkukulang sa kanilang mag-ina. Pero hindi naging madali ang proseso. Punong-puno ito ng pagsubok, pag-aalinlangan at emosyon. Isang maagang umaga, dumalaw si Philip sa bahay nila Mildred. Kasama niya ang isang bisikleta na regalo niya para kay Carlo. Carlo, anak! Tawag niya mula sa pintuan. Lumabas si Carlo. Halatang nagulat, pero nasasabik. Kuya Philip, ano po yan? Ngumiti si Philip at tinulak ang bisikleta papalapit sa bata.
Para sa ito, Carlo. Gusto kong turuan ka kung paano magbisikleta. Namilog ang mga mata ni Carlo sa sobrang tuwa. Talaga po? Ang tagal ko na pong gustong matutong magbike. Tumawa si Philip. Tara, simulan na natin. Pero sana, tawagin mo na akong tatay ha. Hindi na Kuya Philip. Napatingin si Carlo kay Mildred na nakatayo sa may pintuan. Nakangiti. Tumango ang bata at tumakap kay Philip. Sige po, Tatay Philip. Sa araw na yun, tinuruan ni Philip si Carlo na magbisikleta. Sa bawat takbo at pagkahulog, nandoon si Philip para alalayan ang kanyang anak. Para bang sa simpleng aktibidad na ito, nagkaroon sila ng pagkakataon na punan ang mga taon ng kawalan ng koneksyon. Habang nakaupo sila Philip at Mildred sa harapan ng bahay, matapos ang isang masayang araw, sinimulan ni Philip ang isang seryosong usapan. Mildred, alam kong hindi pa sapat ang ginagawa ko ngayon para mabayaran ang lahat ng pagkukulang ko. Pero gusto kong malaman mo na tunay ako nagsisisi. Tumingin si Mildred sa kanya. May bahid ng lungkot, pero may halong pag-asa. Philip, hindi madaling kalimutan ang lahat na nangyari. Pero nakikita ko ang pagbabago sa'yo. At higit sa lahat, masaya si Carlo dahil nandito ka. Nandito ka na. Salamat, Mildred. Pero gusto ko rin itanong, may tsansa pa ba tayo? Ako at ikaw? Gusto ko sanang buuin ulit ang pamilya natin. Napatingin si Mildred sa bituin sa langit. Tila nag-iisip ng malalim. Philip, ang puso ko nasaktan ng gusto noon. Pero kung ipapakita mo sa akin na kaya mong panindigan ang pangakong ito, baka pwede nating subukan ulit. Napangiti si Philip. Alam ko mahirap, pero gagawin ko ang lahat para patunayan sa iyo na hindi na ako ang taong nang iwan sa iyo noon. Isang linggo pagkatapos ng usapan nila, inibitahan ni Philip si Mildred at Carlos sa kanyang bahay. Naghanda siya ng hapunan. Isang simpleng kainan pero puno ng pagmamahal. Wow, tatay! Sambit ni Carlo habang tinitigan ang lamesang puno ng pagkain. Ikaw po ba nagluto nito? Siyempre naman. Nag-aral pa ako na magluto para sa inyo. Pero huwag kang maglala. Safe naman kainin yan. Biro ni Philip. Natawa si Carlo habang si Mildred naman ay nakangiti lamang. Pinagmamasdan ang pagiging masaya ng kanyang anak. Habang kumakain, sinimulan ni Philip ang isang plano. Carlo, gusto kitang dalhin sa probinsya. Gusto kong ipakita sa iyo ang lugar kung saan kami nagmula ng nanay mo. At gusto kong doon natin simulan ang bagong yugto ng buhay natin. Nagulat talaga si Mildred. Probinsya? Pero Philip, hindi ba mahirap yun para sa negosyo mo? Umiling si Philip. Napagtanto ko na hindi lang negosyo ang mahalaga sa buhay. Kayo ang tunay na kayamanan ko. At gusto kong makabawi sa inyong dalawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming oras at pagmamahal. Sa kanilang pagbisita sa probinsya, ipinakilala ni Philip si Carlo at Mildred sa kanyang pamilya. Masayang-masaya talaga ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid noong malaman
na nagkabalikan na nga sila ni Mildred. Pero mas naging masaya nga sila noong makilala nga nila si Carlo. "Mildred," sabi ng nanay ni Philip habang magkasama silang nag-uusap sa kusina. "Napakabait ng anak ko. Pero minsan, makakalimutin siya sa mga mahalagang bagay. Pasensya ka na talaga sa mga naging pagkukulang niya noon. Kahit sa amin, nagkaroon siya ng pagkukulang. Pero nagbago na siya." Ngumiti naman si Mildred. "Tita, mahal ko po si Philip. At nakikita ko na nagbabago na siya para sa amin. Sana, tulungan niyo rin po siya na manatili sa tamang landas." Tumango ang nanay ni Philip. "Gagawin ko ang lahat para suportahan kayo, Mildred. Ang mahalaga ngayon, buo na kayong pamilya." Pagkaraan ng ilang buwan, unti-unti na rin naging mas maayos ang kanilang buhay. Naging aktibo si Philip sa pagiging ama kay Carlo. Sinamahan niya ito sa paaralan, tinuruan sa aralin, at sinamahan sa bawat laro. Samantala, si Mildred ay nagsimulang magtayo ng sariling maliit na negosyo na sinuportahan naman ni Philip. Isang gabi, habang nag-uusap sila Philip at Mildred sa veranda ng kanilang bahay, sinabi ni Philip, "Salamat, Mildred. Kung hindi dahil sa'yo at kay Carlo, hindi ko matututunan ang tunay na halaga ng pamilya." Ngumiti naman si Mildred at hinawakan ang kanyang kamay. "At salamat din sa'yo, Philip. Natutunan mong itama ang mga pagkakamali mo. Ngayon, buo na ulit tayo." Habang nakatikim nga sila sa mga bituin sa langit, tahimik nilang ipinapangako na aalagaan ang kanilang pamilya. Isang bagong simula na puno ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan nila ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o tagumpay, kung hindi sa init ng pagmamahal ng mga taong pinakamamahal mo. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Philip. Sa kwentong ito ay pinapaalam, hindi talaga maiiwasan na magkaroon tayo ng mga pagkakamali sa ating buhay. Gayunpaman, kung maswerte tayo na magkaroon ng pagkakataon para maituwid ito, sana ay huwag natin itong sayangin. Dahil lahat tayo ay walang kakayanan para maibalik pa ang oras na nagdaan na. Huwag nyo rin mong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.